ate, nag-record na siya. Pero may ganito. Hi there everyone! So for this video, we're going to Puerto Princesa, Palawan with my besties. In this video, syempre share ko po ang tips and tricks ko sa inyo sa paglipad. Huy! Bakit naman lilipad? Anyway po, in this video, boarding time na po niyan. So papasok na po kami niyan sa airplane. So what to do po before flight? So, if ang flight po natin ay domestic lang po, ibig po sabihin ng domestic is within the Philippines lang po. Wala po tayong kailangang ibang gawin bukod sa mag-early online check-in. If gusto niyo pong mag-early online check-in. Pwede naman din po kayong hindi mag-check-in na sa online. Pwede rin po kayong pumila. Pero, sinasuggest ko po to if gusto niyo pong pumili ng seat. Kung gusto niyo po sa window seat or sa aisle. Or kung gusto nyo po, may pref po kayo na seat. Or kung gusto nyo pong umorder ng meal. O kaya po kung gusto nyo po ng baggage. So, ayun po yung mga marirecommend ko is mag-online check-in po kayo. And ako personally po bilang frequent traveler na rin po, lagi rin po talaga akong nag-online check-in. Second tip ko po, and madalas na po itong sinasabi ng karamihan, ay agahan po natin ang pagdating sa airport. So, ang Philippine Airport po, especially po ang NAIA, sobrang unpredictable po talaga ng airport natin sa Manila. Minsan po mahaba ang pila, minsan naman po napakabilis lang at napakaikli. So, kahit domestic flight lang po, hindi po international, kahit domestic lang po kayo, be there earlier, at least 3 to 2 hours earlier than your flight po. Aside from this po, aside po sa ayaw natin ng maiwan ng eroplano, may isa pa pong rason kung bakit sinasabi ko pong agahan nyo. Yun po ay ang carry-on baggage po natin. So, kapag ka po late kasi tayong dumating, or kahit hindi po late, kunyari po, nagpapila na po ang mga stewardess na, pila na po kayo, magbo-board na po tayo. Ako po personally, pumipila po ako agad doon eh. Why po? Kasi po, yung carry-on baggage po natin, nilalagay po nila yan doon sa ibabaw ng upuan po natin, right? Pero po, kapag po tayo ay na-late, or medyo ma-late na yung oras natin, medyo napupuno na po yun. Or worse, napupuno na po talaga. Na-experience ko na po yun, napuno po yung ibabaw ng upuan ko. Wala na po mapaglagyan ng maleta ko. Kaya po ang ginawa, nilagay na lang po sa check-in. So, syempre nakakatakot po yun pag nalagay sa check-in, baka masira po yung carry-on luggage natin, di ba? So, ako po personally, gusto ko po talagang maaga kasi na-experience ko na po na ilagay po sa check-in yung carry-on na luggage ko. So, ayun po. Pag baba nyo po ng plane, tignan nyo lang po, hanapin nyo lang po itong arrival domestic. And to be honest po, kahit wag nyo nang hanapin, sundan nyo na lang po yung flow ng tao, makakalabas din po kayo. So, paglabas nyo po, makikita nyo po itong taxi. So, meron pong taxi dito, pwede nyo pong i-rent yung taxi or pwede po kayong mag-taxi papunta po dun sa Airbnb or sa kung saang hotel po kayo pupunta. Pero pwede rin pong pedicab or motor. Personally po, sa aming experience po, nagmotor lang po kasi kami kasi mas mura po. 50 pesos per head lang po yung siningil sa amin dyan. Kaya, ayun po. Tip ko po sa inyo, mag-tricycle na lang din po kayo. Ang saya rin po kasi. So, ito na po, nakauwi na po kami sa aming Airbnb. So, ito po yung quick tour ng aming Airbnb. So, ito pong Airbnb namin ang nakita kong pinakamura po sa Puerto Princesa, Palawan. And at the same time, malapit din po siya sa mga beach. Ito pong Airbnb namin is 1,500 pesos lang po. Good na po siya for 3 days. And good na rin po siya for 3 packs. So, ibig sabihin, 500 pesos lang po yung ginastos po namin sa Airbnb. Ganun po siya kamura. Ilalagay ko po yung link sa description. So, for our day 2 po, ang agenda po namin is island hopping. So, ayan, pray po muna bago umalis para ingatan ng Lord and mag-thank you na rin sa mga blessings ni Lord sa mga buhay-buhay natin. So, ito po, papunta na po kami niyan sa aming island hopping agenda. Tip ko lang po sa inyo, wag na po kayong mag-book sa Klook. Kami po, actually, kinompare ko po kung magkano po yung Klook and kung magkano po yung nagastos namin sa pagdi-DIY. 50% po yung matitipid nyo.
kapag nag-DIY na lang po kayo. So, ang ginawa po namin yan, naglakad-lakad lang po kami, and since di naman po kami local dito, nagtanong-tanong na din po kami sa mga tao dyan. So, ang tinuro po nila is mag-tricycle na lang po, and ayun nga po, nag-tricycle po kami, and siningil po kami ng 100 pesos per head. So, technically, 300 po kaming tatlo. Kung meron naman po kayong kotse, i-search nyo lang po sa Google Maps is Honda Wharf or Honda Bay. Yun po yung point ng island hopping. Dito po sa Honda Bay, kayo magbabayad ng fee, yung bayad po sa bangka or sa barko or sa, ano po bang tawag doon, sa boat. And yung bayad po sa kung ilang island kayo pupunta. Dito na po kami nagbayad. And meron din po silang pinaparentahang mga gears. For example, ayan po yung sa paa, and kapag magsusnorkeling po kayo, pwede rin po kayong mag-rent. And isa pa pong tip, umorder na po kayo dito ng pagkain. Kasi wala pong pagkain sa Cowrie Island. Sobrang gutom po yung inabot namin sa Cowrie Island. Kasi meron pong kantin, pero bawal pong bumili. Hindi ko po alam, nung time lang po na yun siguro, bawal bumili. Kasi marami daw pong tao, and hindi na daw po ma-accommodate lahat ng orders. Kaya hindi na po tinatanggap yung orders namin. Kaya ayun, yung gutom po namin, ininom na lang po namin ng buko juice at kinain ng boy bawang. Kaya ayun po yung matitip ko sa inyo. Kung gusto niyo po mag-snorkeling, doon na po kayo bumili sa Honda Wharf or sa Honda Bay. And kung gusto niyo pong kumain at wala kayong baon, bumili na rin po kayo dun sa Honda Wharf or sa Honda Bay. Kasi po, wala na po kayong mabibilan. Swerte nyo na lang po kapag sa time nyo po may nabili po kayo sa Cowrie Island. Swerte nyo na lang po nun. Pero sa time po namin, wala po kaming nabiling pagkain. And kung gusto nyo rin po ng tsinelas, mga towel, meron din pong actually pinaparentahan dyan po sa Honda Wharf. So, ayun po. Eto, naglalakad na po kami papunta sa aming boat. And meron kaming mabait na tour guide. So, ang makakasama niyo po sa bangka or sa barko or sa boat, paano po ba tawagin yan? So, sa bangka po siguro. Ang makakasama niyo po sa bangka ay kuyang driver ng bangka and si kuya tour guide. So, napakabait po ng tour guide namin. Nakalimutan ko na lang po yung pangalan ni kuya bangkero at ni kuya tour guide. Pero sobrang bait po ng aming tour guide. Sinasamahan niya po talaga kami in each island. And talagang siya po yung nag-i-initiate na, ma'am, picturean ko kayo dyan, ma'am. Tayo ka dyan, ma'am. Picturean ko kayo dyan. So, para po siyang supportive mommy sa amin. Supportive daddy po siya sa amin. At pinipicturean niya po kami sa lahat. So, ayan po, nakakatakot po kasi sobrang lakas po talaga ng alon paakyat sa bangka. So, ayan, mabait po yung mga marshals and mabait din po yung mga sundalo dyan. Hinahatid po talaga nila kami kasi sobrang lakas po talaga ng alon. So, wag din po kayong mag-alala kasi po, sasabihan naman po kayo ng mga sundalo or ng mga bangkero if hindi po safe lumayag. Ito po, nakasakay na po kami niyan sa bangka. And on the way na po kami sa aming first destination, ang Luli Island. So, sa Luli Island po, sobrang nag-enjoy po kami sa Luli Island. Doon po, meron po kayong mabibila ng pagkain. Meron pong hotdog doon at saka sandwich. Pero sa Cowrie Island, wala po talagang pagkain. So, kumain na po kayo ng marami sa Luli para hindi po kayo gutumin sa Cowrie. Ayun po talaga yung matitip ko po sa inyo. Kumain po kayo ng marami sa Luli. Ayan po, nakababa na po kami sa Luli Island. So, hindi ko po nasabi sa inyo kung magkano po yung aming binayaran. So, ang total po ng aming binayaran is 1,700 lang po. Less than 1,700 lang po. Di ko na po maalala kung gaano ka-exact, pero less than 1,700 lang po. Tapos po, hati pa po kaming tatlo doon. So, technically po, ang binayaran lang po namin ay 566 pesos or less than 600 po. Pero, kung titignan nyo po yung Klook, ang babayaran nyo po sa Klook per head ay 1,785 pesos. So, kung ako po sa inyo, mag-DIY na lang po kayo. Huwag na po kayong mag-joiner. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo, sa Luli Island po, may pagkain. Meron pong hotdog. So, akala ko po, sa Cowrie, meron din pong pagkain. Kaya hindi pa po kami nagpakabusog-busog dyan. Almusal lang po namin yung hotdog. Ayun, pagdating po namin ng Cowrie, gutom-gutom po kami talaga. So, review naman po natin yung mismong island. Para sa akin po, sobrang ganda po nung island. Sobrang gusto ko po yung Luli Island. Actually, mas nag-enjoy po ako sa Luli Island kaysa sa Cowrie Island. Kasi, mas marami pong tao sa Cowrie Island. Dito po sa Luli, mas onti lang po yung tao.
To be honest po, yung on the way po namin papunta kay Cowrie Island, sobrang enjoy din po talaga. Ang sarap po kasama nung mga bangkero and nung tour guide namin kasi sobrang friendly po talaga nila. And ito pong video na to, ito pong clip na to, nag-arrive na po kami sa Cowrie Island. Sa totoo lang po, sobrang ganda po talaga sa Cowrie Island. Sobrang ganda po, sobrang perfect pang picture. Sobrang perfect ng itsura ng dagat, yung tubig sobrang ganda, yung sand sobrang ganda. Everything po perfect, para po nasa paradise talaga. Ito po, yung mga goggles po na yan, pang snorkeling. Nirentahan po namin yan doon sa Honda Wharf. Doon po mismo sa Honda Bay. Doon po sa unang clip or unang video po na pinakita ko po sa inyo. So, ang nangyari po, nasayang lang po yung goggles po namin kasi hindi po kami marunong lumangoy and hanggang kalahati lang po kami, pampang lang po halos. Ayun, wala po kaming nakitang fish. So, nasayang lang po yung snorkeling, pang snorkeling namin. And eto po, meron din pong henna. Pwede rin po kayo magpa-henna. Henna lang po yan. And ito pong video na to, pabalik na po kami neto kay Honda Wharf. Ay, nagka-problema po yung aming boat. Pero napakagaling po ng aming bangkero and marami po kaming savior. Kaya meron pong naghila sa amin na isang bangka. So, wag po kayong kabahan pag may mga ganong issue kasi sobrang dami po ninyong savior sa paligid. Napakababait po ng lahat ng bangkero sa Puerto Princesa, Honda Bay. So, ito po yung daan papunta sa Pampang. Ayan. Diyan po kayo ibababa ng bangka and lalakad po kayo diyan papunta sa taas. Malayo pa po yan. Kaya nakakatakot po kasi umaalog-alog po siya kung nakikita nyo po. Umaalog-alog po yan. And need nyo pong lumakad papunta sa taas-taas pa po. So, ayun lang po for our island hopping vlog. Next na po tayo sa ating kainan. Food trip time na po. Let's go! So, nandito po tayo ngayon sa Vietville Restaurant. Ito pong Vietville Restaurant na to ay napakalapit lang po sa Honda Wharf or sa Honda Bay. Ito rin po yung nirecommend po sa amin ng aming tricycle driver na nasakyan and the best daw po talaga yung mga food dito. And aside from that, malapit pa po siya sa Honda Wharf or sa Honda Bay. So, tanggal gutom na po agad talaga. Sis, what's your order? It's grilled chicken with Java rice. Grilled chicken with Java rice. How about you? What's your order? It's an Italian pork barbecue. Nagka-Italian. Naka-Italian. Mine is shrimp, tamarind with extra rice. Hoy! Extra rice si bakla. So, ayun po, dyan na po nagtatapos ang ating Day 1 tour in Puerto Princesa, Palawan. So, for our day to po, city tour po sa Palawan ang ating ganap. Sa buong city tour po namin, 300 pesos lang po per head ang ginastos namin sa pamasahe. I-explain ko po yan later. So, for day to, ang una po namin ginawa ay chumibog. So, nung nasa Palawan po kami, may nakilala po kaming driver and nagkikater po sila ng Palawan City Tour. Nagkakahalaga lang po yun ng 1,200 and 7 tourist spots na po yung mapupuntahan nyo. So, 1,200 divided by 3 kasi tatlo po kami. So, technically, 400 pesos each lang po. Total na po yun na binayaran namin for city tour. And kapag may nadaanan po kayo like this along the way, pwede po kayong magsabi kay Kuya Driver na titingin po kayo dun sa souvenir shop. And mabait po si Kuya Driver, okay lang po sa kanya yun. So, for our first destination, on the way na po kami neto sa Crocodile Farm po. So, si Kuya Palawan Tour Guide po, ay nag-offer po siya ng, explain ko lang po yung about po dun sa city tour po na in-offer ni Kuya. 1,200 pesos lang po yon and hati-hati na po kayo. For example, 4 po kayo na maghahati, tagti 300 lang po kayo. And sa case po namin, 3 po kami and naghati-hati po kami doon, 400 pesos each ang ginawa po namin. Ang mga pupuntahan nyo po doon is Crocodile Farm, Baker's Hill,
Mitral Ranch, Butterfly Garden, Cathedral, Plaza Cartel, and yung mga souvenir shop. And also, mabait po si kuya kasi kapag may nadaanan po kayo, like for example, may nadaanan po kayong bilihan ng damit or accessories or anything, and gusto nyo pong mag-stop doon, sabihin nyo lang po kay kuya na gusto nyo mag-stop doon and wala pong problema sa kanya, okay lang po sa kanya yun. As in, sobrang bait po talaga ni kuya. Ilalagay ko po yung contact number ni kuya dito, and sa mga interested po na magpa-city tour kay kuya, i-contact nyo lang po siya. Nakalimutan ko lang po yung name ni kuya kasi sobrang tagal na rin po netong vlog na to. Late, ngayon ko lang po na-edit. So, ayun, message nyo lang po siya and ask nyo po siya regarding sa tour guide po, sa Palawan City Tour po. Ayun po, sa dami po ng sinabi ko about po doon kay kuya na nagsi-city tour sa Palawan. Nakalimutan ko na pong sabihin sa inyo na nandito na po tayo sa Crocodile Farm sa Palawan. So, kaya po siya tinawag na Crocodile Farm is because sobrang dami pong crocodiles dito. Kagaya po na lang neto. Ayan, yung nilalakaran po namin yan is maliit na tulay lang po yan. And yung ilalim po namin is crocodile. So, don't worry po kasi meron pong tour guide or meron pong mga nag-e-explain. Kagaya po nung mga una kong video clips, meron po kayong guide, meron pong nag-e-explain sa inyo doon. And at the same time po, hindi lang po siya puro crocodiles. Meron din pong other animals like this. Meron pong baboy ramo. Baboy ramo po ba ang tawag dyan? Meron din pong mga like this, mga snakes. Meron din pong turtle. Ayan, turtle po yung maliit na yan. Turtle po yan. And iba't iba pa pong animal. So, meron din po kayong chance na makapagpa-picture sa crocodile. Ito po walang bayad po yan ha. Wala po yung bayad. So, free po yan. Kasama na po yan sa entrance nyo. Oo nga po pala, hindi ko po nasabi. So, yung city tour po na 1,200 na 400 pesos per head is ano pa lang po yun, transportation pa po yun. So, magbabayad pa po kayo ng mga entrance. Pero yung mga entrance fee naman po is 50 pesos per head lang. Minsan nga po 15 lang, minsan 30, minsan ganon. So, technically po, yung binayaran po ninyo na 1,200, yung binayaran po namin na 400 pesos per head is transpo lang po yun. Pero to be honest po, ang laking tipid na po nun kung tutuusin kasi 7 destinations po yung pupuntahan nyo. And mabait pa po kausap si Kuya Driver. Kaya, sobrang tipid na po yun. And at the same time po, since taga Palawan po siya, alam niya po kung saan kayo dadalhin, saan kayo ipapasyal. Kaya ayun po, for me po, mas nakatipid po kami doon sa city tour na 400 per head. So parang estimate ko lang po, ang nagastos namin is less than 600 pesos. Kasama na po yung mga entrance. 600 pesos per head. Kasama na po yung mga entrance fee. Kasi iba naman din pong lugar na pinuntahan namin is wala rin naman pong entrance fee. So, ayan po yung magpapapicture kayo sa crocodile. Pwede po yan. Wala naman po yung bayad. And safe naman po siya kasi parang naka-scotch tape po yung bibig ng crocodile. And baby po yung mga crocodiles. Huwag nyo lang po siguro i-shake or lalapirutin yung crocodile kasi talaga pong baka magwala po siya and kung ano pong mangyari na sa inyo. Sobrang takot ko. Thank you! Mapangalanan kita ikaw si Croco. Croco. Ayun po, aside po sa mga crocodiles, sa mga snakes, sa mga turtles, sa mga baboy ramo, and sa mga picture-picture taking na yan, meron din po silang gardens. So, kung gusto nyo lang po ng nature, magpasyal-pasyal sa mga garden nila, ayan po, meron din po silang mga garden. So, hindi lang po siya crocodile farm. Meron din pong mga flower, ganon. Meron din pong garden. So, that's it po for our Crocodile Farm tour. Sana po nagustuhan niyo yung Crocodile Farm. So, after po namin sa Crocodile Farm, dito na po tayo sa ating next destination which is the Butterfly Eco Garden and Tribal Village. So, dito po talaga personally, ito po yung isa sa mga nag-enjoy ako na destination namin sa day 2. Kasi sobrang nice po. Meron po siyang, ayan, yung mga animals. Meron pong peacock. For the first time, nakakita po ako ng peacock finally. Bawal pong hawakan, pero malapit po siya dyan. And meron din po ito, tong bearcat. Bearcat po yan. Naka-close po yan, so hindi po ninyo pwedeng hawakan. And kahit po naka-open, di mo po pwedeng hawakan yan. And meron pong mga insects like this. Centipede po ata yan. Nakalimutan ko po kung anong tawag. And may iba pa po dyan na mga
insects na ang nice po tignan ng malapitan kasi ganun po pala yung itsura nun. Aside from that po, meron din po sila neto ng cultural awareness po sa tribe noon sa Palawan and sobrang nice kasi ang dami ko pong natutunan. No po, pero no worries kasi yan po alaga na yan nila since March. So, hindi po. And hawak po nila yung ulan. Itong clip po na to, papunta na po kami niyan to have a photo op with the snake po and dun po sa mga taong nagpalaki dyan kay snake po. And sila rin po yung mga taong nag-discuss about yung buhay po nila noon sa Palawan. To be honest, wala pong bayad ito and pwede po kayo magpa-picture as group and solo. Pero it would be nice din po if kahit walang bayad, makapag-donate po tayo para sa tribe po nila. After po natin sa Butterfly Garden, diretso po tayo ngayon sa ating next destination, which is the Baker's Hill. So, sobrang ganda po dito sa Baker's Hill and you should not miss visiting Baker's Hill kapag nasa Palawan, pag nasa Puerto Princesa, Palawan po kayo. Kasi sobrang sarap po talaga ng mga tinapay dito as in. And hindi lang po siya basta-basta tindahan ng tinapay. Meron din pong mga souvenir like ito yung mga t-shirts po. And, ayan, meron din pong mga tinapay, sweets, mga desserts, and sobrang dami po. Pero I can guarantee you po na sobra pong sarap talaga ng mga tinapay. And nagsisi po ako na onti lang po yung binili ko nung umuwi po ako ng Manila. Kasi po, limit na rin po yung baggage ko. Kaya onti lang po yung nabili ko na mga tinapay pero sobrang sarap po talaga dito sa Baker's Hill. Aside from, ito po yung the best na bilihan ng pasalubong ng mga tinapay. Hindi lang po siya doon nagtatapos kasi pasyalan din po itong Baker's Hill. Marami pong parts ng Baker's Hill na sobrang ganda pong magpicture. Para ka pong nasa New Zealand. Ayan, yung part na po na yan. Sobrang ganda po dyan. Para ka pong nasa ibang bansa. And kapag ka po dinerecho nyo pa po yung daan na yon, mas marami pa po kayong site na pwedeng pagpicturan. For our next destination, we're going to Mitras Ranch. We're now here at Mitras Ranch. Mitras Ranch. Look at the view. I love you. Here's the view of Hartalualabalo. Sabi ang heart. Ayan pong place na nakita niyo earlier is yung kanilang picnic area. So, pwede po kayong sumakay ng kabayo dito and at the same time, pwede rin po kayong mag-hanging bridge and mag-zipline. Aside from that po, marami pa pong ibang activities na pwedeng gawin dito. So, ayun po, narinig niyo po kung gaano ka-OA ang mga tao. So, dito po, ang nangyayari po dito is nasa hanging bridge po kami. Mukha lang po yung mababaw kasi nagsisimula pa lang po kami. Pero ang totoo po, sobrang haba po ng hanging bridge na yan. And at the same time, sobrang taas po niyan dun sa bandang gitna. And at the same time din po, sobra po talagang uga. Napaka-uga po niyang hanging bridge na yan. Isa po sa mga struggles is because yung nauuna po na tao sa amin, sa hanging bridge, inuuga po talaga nila ng sobra. Pero, wag po tayong maging KJ doon kasi kasama po yun sa fun and sa excitement and sa adventure, yung pag-uga po ng hanging bridge. And at the same time, dito po kasi dapat dalawa po yung kamay na gumagana. So, dapat po yung isang kamay is nakahawak dun sa gabay and yung isang kamay is nakahawak doon sa block, diyan sa block na rope po. Pero dahil nga po hawak ko yung GoPro ko, hindi ko po mahawakan yung black rope. So, ang naging decision ko po dito is i-let go na po yung GoPro ko at hindi na po ako magbablog kasi nararamdaman ko po na mabibitawan ko na yung GoPro ko and nakakatakot kasi sobrang lalim po nung bangin at parang hindi ko na po mababawi yung GoPro ko pag nalaglag. So, kapag
ganun po na nagbago bigla yung isip nyo in the middle, na hindi nyo pala kayang panindigan, na bit nyo yung GoPro nyo or yung cellphone nyo, meron pong naglalakad dyan sa hanging bridge na tour guide po ba ang tawag doon? Basta ayun po, siya po yung caretaker ng hanging bridge. And pwede nyo pong ipagkatiwala sa kanilang GoPro nyo. In my case po, ito po makikita nyo. Ayan, kinuha po dyan ni Kuya na yung aking GoPro. And siya po yung nagbalik ng aking GoPro sa aking friend na hindi sumama sa amin sa hanging bridge. So nakikita nyo po kung gaano kataas yan, di ba? And ayun po ako yung nakakulay white na long sleeve. Hirap na hirap po akong gumaba. So ayun, suggest ko lang din po, pag pupunta po kayo ng Puerto Princesa, Palawan, huwag nyo pong kakalimutan na i-add to sa inyo pong itinerary. Sobrang ganda po sa Mitras Ranch. Bye, Mitra! Ay, So, for our last destination po, after Mitras Ranch, nandito po tayo ngayon sa souvenir shop sa Puerto Princesa, Palawan. So, eto daw po yung pinakadinadayong souvenir shop. And eto po yung pangalawa namin na souvenir shop na napuntahan. Sobrang bait po ng aming driver at pinayagan niya po kami na mag-shopping ng napakatagal dito. At inikot po talaga namin yan at namili kami ng kung ano-ano. And ang kagandahan po dito na meron po kayong sariling driver is makakadaan po talaga kayo sa mga mura na souvenir shop. Kasi kapag ka po hindi nyo po alam kung saan kayo pupunta na souvenir shop, baka mapamahal po kayo and baka yung mapuntahan nyo po is hindi po talaga dun yung mga mura. Eh since local po yung aming driver, alam niya po kung saan po talaga kami makakamura. Yun po yung kagandahan na meron pong kayong tour guide. So, ilalagay ko po yung number ni Kuya Tour Guide namin sa description box. And, ayun lang po for our whole day 2 trip sa Puerto Princesa, Palawan. And it's time to go home. Ayun, siya po yung aking kuya driver and kuya tourist guide na sinasabi ko po sa inyo. So, ayan po yung tricycle niya. thank you, Kuya. Guys, ito si Kuya Dante. Go! And ayun, natapos ko na pong i-edit yung video ko and ngayon ko lang naalala, siya si Kuya Dante. Doggy, ng airport, mag-hi ka naman sa vlog. So, ayun, kasama po sa 1,200 na bayad sa city tour ang paghatid ni Kuya sa amin sa airport. Di ba po napakamura? Imagine, 400 pesos per head. And naikot nyo na po ang city ng Puerto Princesa, Palawan. And at the same time, meron pa po kayong service papunta sa airport. Di ba po? So, sobrang nice po talaga nung tourist guide and yung city tour package ni Kuya. So, eto nakita namin yung dog sa airport, labas to ng airport ng Puerto Princesa. And syempre, bilang Claire na mahilig sa aso, pinakain ko yung chicken na binili ko and dinner ko sana to. Pero pinakain ko, hati kaming kumakain ng aso. Kita nyo naman po, kumunguya din ako ng sarili kong pagkain. And at the same time, kumunguya din po yung dog. And sobrang bait po nung dog kasi hindi po siya nangangagaw ng pagkain. Nag-wait lang po siya kung kailan ko po siya bibigyan. And kung kayo po ay pupunta ng Puerto Princesa, Palawan at makita nyo po itong dog na to, please, huwag niyo po siyang sasaktan, hindi po siya nananakit. And if meron po kayong pagkain, extrang pagkain, bigyan nyo po siya. Sobra po bait netong asong to. Hindi po siya nang aano talaga. Kaya, yun lang po. Thank you so much po for watching this video. Sana marami po kayong natutunan sa aking Puerto Princesa vlog. Yun lang po. Thank you so much.